Responsibilidad ng business owners, ating alamin kasama si Attorney Amanda Nograles, Assistant Secretary ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry. ASEC Nograles, magandang tanghali sa iyo. Hello, magandang tanghali. Kamusta ka, Nina? We're glad to have you back, ma'am. Una po sa lahat, meron po itong violation at sanction na maaaring ipataw sa sino mang gagamit ng kanilang business daw sa anumang prank na maaaring magdulot ng di magandang imahe sa general public. Ano po ba itong Opo. mga prank na ito, ASEC? Opo, so kamakailan lang napabalita sa atin yung isang establishment na parang naglunsad siya ng isang dare sa kanyang social media page na kapalit ng pagpapatattoo ng logo nila sa noo ng kung sino man, merong pabuya na parang 100,000 pesos. Nung una, ang sinasabi po natin, hindi siya pwedeng makonsider as a sales promotion. Pero kung titingnan natin later on, inamin po nung mismong may-ari nung establishment na isa nga siyang marketing gimmick. Kung inaamin niya na marketing gimmick yan, na ang intention niya ay parang mang-engganyo na i-patronize yung brand niya, sumikat yung kanyang establishment, or kumbaga parang lalong dumami ang sales nila, no? So lumalabas na para siya talagang promotional in that sense. At kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. ASEC, sa dami po ng mga publicity stunt for marketing purposes na mga negosyo nowadays, how do we identify yung limits to avoid these sanctions and yung violations po? Okay, so unang-una po kami sa DTI, ang payo po natin kapag gagawa tayo ng marketing stunt, mahuhulog yan sa definition ng sales promotion. Kasi ano ba ang purpose ng marketing stunt? Para dumami yung mga customer mo, para tumaas yung sales, at saka para lalong sumikat yung brand or yung pangalan ng establishment. Yan naman ang layunin ng isang sales promotion. At under the regulatory authority yan ng DTI, kaya kailangan po kumuha ng permit. Ano ba ang tinitingnan ng DTI pag merong aplikante na permit, no? So tinitingnan natin yung mechanics. Sino ang sakop? Paano ba manalo dito sa sales promotion na to? At kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito? Wala bang illegal dito or immoral dito? So yan yung mga kailangan po natin bantayan kapag meron tayong business establishment or any store na gusto mag-conduct ng sales promotion. Kailangan po unang-una, meron silang sales promotion permit from the DTI. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, sino po ba ang may right to revoke business permit? At paano po ba ang proseso nito? Opo, yung business permit po, iba po siya doon sa tinatawag nating business name registration. Ang business name registration, yan po ay hinahawakan ng DTI. Ang business permit, ang may karapatan po mag-revoke kung saan po tayo nag-apply. At yan ay po sa LGU, kung saan po located yung business establishment or yung principal office po ng business establishment. So, iklaro lang po natin kasi po ang dami pong matapos po nangyari itong viral video nitong takoyaki shop, lahat po parang sinasabi po ang DTI po dapat mag-revoke ng business permit. Yan po ay dapat po nilalapit sa LGU. Pero dahil po ang DTI ay may no wrong door policy under Secretary Pascual po, kami po pwede po tayong lumapit din sa LGU at ireklamo ito on behalf of kung ano man yung damage na nagawa niya sa mga netizens at saka sa mga consumers. Sa katunayan po, nung na-receive po natin yung balita nung viral video na yan, una-una po nating kinontak ang CICC na agad naman pong rumesponde. Kasi po CICC, isa po siyang prank, isa po siyang post done on social media. Kaya sila po ang may authority
para mag-imbestiga dito, siyasatin kung meron pong violation at whether meron pong basihan na i-refer ito sa PNP for the proper filing of a case before the prosecutor's office. ASEC in general, paano po minomonitor ng DTI ang marketing at publicity stunts ng mga businesses sa bansa, lalo na po sa mga online pages, websites, at iba pang social media platforms? So, unang-una po, minomonitor po ng DTI yung pag-conduct po ng sales promotion ng mga business establishments. We make sure na meron po silang DTI sales promotion permit. Makikita naman po yan kapag meron po silang mechanics na nakapaskil to the public, naka-indicate po doon yung sales promotion permit number, pati po yung duration ng sales promotion. Usually po may period ito po, hindi hihigit sa 1 taon. And then kami po, para naman po mabantayan yung mga nagsi-sales promotion na hindi po kumukuha ng permit sa DTI, meron po tayong tinatawag na monitoring unit. Online and face-to-face na nag-iikot, tumitingin po sa mga business establishments, yung mga physical stores nila, pati na rin po sa mga online sellers natin at saka sa mga marketplace para ma-check po na ang mga ganito pong activities, mga sales promotion, mga contest to increase their sales or to encourage yung mga pagbili sa produkto nila, lahat po ito dapat po may DTI permit. So nakikita po natin or pinapag-explain po natin, binibigyan natin ng show cause order kapag meron pong ganyang activity na wala pong DTI permit. At bilang isang business owner in general, ano po yung mga responsibility at liability nila sa ipinagkaloob po na business registration ng DTI? Okay, so bali po sa business registration, isa po itong privilege, no? Meron po tayong legitimacy as a business kapag binigyan kayo ng business name registration ng DTI. Kasi parang yung mga negosyo, pag sinabi nilang DTI permit or registered with a DTI, parang kung ikaw yung consumer, naniniwala ka na lehitimo yung business. Kung kaya't, with that privilege, with that badge of legitimacy, ang responsibilidad po ng mga business name registrants natin ay dapat gamitin lang ito sa tamang paraan. Hindi nila pwedeng gamitin ito for an immoral or illegal purpose. Hindi rin nila ito pwede gamitin para manloko at mang-scam ng mga consumers. Kung napatunayan po na ginagawa nila ito, nilalabag nila or inaabuso nila yung paggamit ng kanilang business name registration, kami po sa DTI wala pong pag-aatubili, pa-filean po natin sila ng kaso, no? So simula ipapa-show cause natin sila, pero kung napatunayan natin na may violation nga, pwede nating i-revoke, i-cancel or i-suspend yung business name registration nila. ASEC Nograles, mensahe nyo na lang po at paalala sa mga business owner, maging sa mga consumer na nakatutok sa atin ngayon. Okay, so para po sa mga business owner, sana po wag natin abusuhin yung registration na ipinagkaloob sa inyo. Yan po ay inyong authority, badge nyo yan na kayo ay lehitimong business. So ang expectation po ng DTI kapag binigyan po kayo ng business name registration, gagamitin ito sa tamang paraan. Hindi para abusuhin ang mga consumers natin, hindi para magpatawa or mangloko ng mga consumers. Pwede naman pong gumawa ng mga marketing stunt or mga sales promotion basta po may DTI permit at saka wag naman po sanang sagarin na kumbaga parang magpapahiya or mapapahamak ang ating mga consumers para lang makamit yung premyo. Para naman po sa ating mga consumers, wag po kayo mag-alala, kami po sa DTI, nagbabantay po kami at tinataguyod natin ang inyong mga karapatan. Pero sana rin po maging mapanuri tayo. Basahin lahat ng mga print at saka ng mga terms and conditions ng mga promotion. Kapag meron po kayong nakitang violation, wag pong mag-atubiling ireklamo po sa DTI, mag-email lang po sa consumercare@dti.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Amanda Nograles, Assistant Secretary ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry.